Hello and welcome back to the channel. So today in this video, pag-uusapan natin yung personal experience and observation ko while dating a German guy. So these are just a few set observations. Lahat naman ng men magkakaiba-iba, but there are some of the common things na na-experience ko. And I think while reading also with the forum, may mga nababasa rin ako. So, andito ako ngayon sa Germany with my fiancé. I'm gonna get married soon. And so, I was thinking just to share a bit of my experience in dating and having a German fiancé. So, while maybe you na nanonood can also get some ideas on how to handle it. The first thing is no courting stage. So I think usually sa mga foreigners, hindi sila dumadaan ng ganitong stage. So iba kasi sa atin sa Pinas, we have this sort of courting. Iba din yung dating, iba din yung courting. Pag foreigner yung partner nyo, parang minsan wala nang ganun na stage. Parang direct to the point na sila. So, parang diretso na kayong boyfriend and girlfriend. Maybe may iba sa inyo na may ka-chat ngayon. So, minsan, magugulat na lang kayo just directly. Tatanungin nila kayo if pwede na bang maging boyfriend at girlfriend. Wala yan sa kanila guys yung sinasabi na courting. So, hindi yan sa gaano katagal, kundi sa gaano katatag yung relationship. Unlike sa Pinas, they're very open sa PDA or public display of affection. Okay, so naaalala ko nung sinundo ko yung partner ko sa airport, parang open siya na makipag, kiss, ganon. Pero sa atin kasi is parang nahihiya pa tayo. Nung ako naman yung dumating dito sa Germany, can openly kiss in the airport, ganun hug. They're very open to displaying their affection. So the other thing that I observed is partner ko is very time conscious, which is a very good thing. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, especially in the planning stage. So very particular sila sa time, tsaka very organized din. Tsaka, yung word is efficient. So, sa kanila kasi yung technology, yung things, yung paggawa ng mga bagay, there's this certain thing na parang magugulat or ma-amaze ka na lang kasi efficient yung paggawa or pag-plan, kumbaga. Maybe some of you hindi sanay, but they are very direct to the point, frank, kumbaga. Walang sugarcoating, kumbaga. Kung gusto nila yung ginagawa mo, sasabihin nila. Kung ayaw naman nila, direct to the point, malalaman mo agad na hindi niya gusto yung ginagawa mo or sinasabi mo or yung kung ano yung way ng paraan na paggawa mo. Partner ko naman, hindi naman yung harsh. Pero frank lang na sinasabi niya kung ano yung parang ina-advise kanya. So, sa kanila din guys, meron din sa kanila, sa culture nila yung tinatawag na partnership or equality. So, walang pa-Disney princess dito. Kumbaga, hati-hati kayo, like for example, chores or sa paggawa ng mga bagay. So, hindi kasi sila patriarchal. So, pantay-pantay yung pagtingin nila sa lalaki at babae. Anong pwedeng gawin ng lalaki, pwede din gawin ng babae. Hindi pwede na Disney princess ka dito. Unless na lang, sobrang yaman ng partner na pwede kayo mag-hire ng tutulong sa inyo sa paglilinis. But if kayo lang starting a family, syempre tulungan talaga. Don't expect na baby or AP princess kanila. Kasi sanay sila sa parents nila
nagtatrabaho, nagtutulong sa bahay. So, in terms naman sa trabaho, halos lahat din dito na in a household, pantay-pantay, nagtatrabaho ang both parties. Ako kasi nasanay nung nasa Pinas pa, yung father ko, mahilig siya magluto. Every morning, ganun, every day. May food na ako, hindi na ako nagluluto. Kasi nga, parang nagluluto na yung papa ko. Minsan kasi sa atin, meron din karinderya, diba? So, kahit nagugutom, medyo tamad ka, bili ka lang sa karinderya, may pagkain ka na. Pero dito guys, mahal yung makain kayo sa labas. So, you cannot always do that. Wala din karinderya dito. So, you really have to plan your meals. You really have to cook by yourselves. Kailangan ka talaga matuto kung paano gawin yung mga do-it-yourself. Kasi walang matatrabaho nun para sa'yo. Another thing is language. Ito talaga yung pinaka-important advice or observation. Pag serious na kayo, pag sure na kayo, asawa kayo ng German, you have to know na needs talaga na matuto ka ng language or ng German language, yung Deutsch course. Isa yun sa mga challenges. Kasi pag mag-aasawa kayo tapos sa spousal reunification, isa yun sa requirement, especially if German national talaga yung pangasawa nyo. They need the A1 German certificate. Pag may mga long-term plans na kayo, you can already enroll in a Deutsch course. Mag-start na kayo ng learn. Kasi isa yan talaga sa nyo pag dumating kayo dito, needs nyo matuto ng language. Mahilig sila mag-walking. So, expect nyo na yan pag andito na kayo, most probably yung mga partners nyo. Depende sa lifestyle nila, pero pag sila active, may malaking chances na you're gonna be walking every day. So, sometimes it's twice a day. So, yung mga hindi sanay, yes, you will, maganda siya sa health. Kasi, fresh air, tapos kapag-walking talaga kayo every day. So, it's a form of exercise. So, yung mga sa hindi lang sanay, baka kayo ma-shock na ganun sila. Minsan, long distance din yung walking. Depende sa days. For example, weekends, mas matagal silang mag-walking. Tapos, uso din dito guys, mga partners nyo, depende sa family nila, may mga, sila, yung coffee and cake, parang kung sa atin yung mag-snacks every afternoon, ganun, may kape, tsaka mga cakes. Usually sa weekends, minsan may mga grill party din sila. Especially if summer time, German yung partner niyo, matututo kayong mag-segregate ng waste. Kasi dito, sa German, inaalagaan nila yung environment nila. So, they're very dedicated sa pag-segregate ng waste. So, matututo talaga kayo na kung dati sa Pinas, tinatapon nyo lang lahat sa isang plastic dito. You're gonna learn how to segregate yung plastic, yung papers, yung mga cans. Then, na-observe ko as a partner, kasi meron kaming dog. So, meron silang dog poop station. So, hindi nila iniiwan yung ng aso or mga pets nila, yung kahit nag-walking to, kahit sa forest. Kailangan mong pulutin yun, tsaka may designated area sila kung saan mo pwede itapon yung poop ng pets. So, para para sa environment din nila na pag may nag-walking, walang natatapakan na mga poop, mga ganun. So, maganda naman yun kasi they keep their space clean. Or positive naman talaga yung kasi hindi ko naman papakasalan kung syempre negative
positive yung mga experiences ko, diba? So, sa paghahanap ng life partner, syempre, you'll choose someone who will help you grow. So, yun naman yung nakikita ko na mga advantages na matuturuan ka talaga nila how to be efficient, kung paano mag-isip, how to do things in a better way. Need lang ng patience, ganun, na ipaintindi mo sa partner mo na kailangan mong turuan or matuto. Hinahon mo lang na i-explain na meron kang mga hindi alam or kailangan mo pang matutunan para maturuan ka nila. So, I think the best solution is to really communicate. Huwag mo itago kung may nararamdaman ka or kung gusto mong malaman. Because they're very frank. Sasabihin talaga nila or tuturuan ka talaga nila pag nag-seek ka ng help. So, that's it for now. Kung may mga questions kayo, just can comment down below. See you next time!